Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kung tutuusin, ikaw may kasalanan ng lahat ng ito. Kaya sa ginawa mong pag-amin, papahamak tayo ng pagmamahal mo kay Kato. Nasaan si Trini? Nasaan si Trini? Sige! Sige! Handa akong mamatay sa oras na to. Eh, ikaw! Damian, huwag mo sayangin ang buhay nating lahat ng dahil sa pagbibintang mo. Pagbibintang? Hindi ako nagbibintang. Kayo ang may sala. Alam mo yan. Diyos ko! Ay! Labas! Labas! Ha? Di mo narinig ang sinabi ko? Labas! Opo. Ang gagawin niyo sa amin? Teka. Ay! Sandali, hindi niyo ba ako nakikilala? Ako si Doña Trining. Ito lang ang dala ko sa ngayon eh. Pwede naman natin mapapag-usapan to, hindi ba? Kakaiba ka talaga kay Don Armando. Don Armando? Kilala niya ang asawa ko? Oo, sige. Kung anong binibigay ng asawa ko sa inyo, yun din ang ibibigay ko. Huwag niyo lang akong sasaktan at ang pamilya ko. Ikaw mag-alala. Ikaw may mamamatay tao. Pwede rin naman kami mga kaibigan eh. Babala lang to, Doña Trining. Hindi lang ikaw makapangyarihan tao dito sa Hacienda Braganza. Dapa! Po? Dapa! Opo. Dapa! Dapa na. Huwag kang gagalaw kung ayaw masaktan, ha? Tay! Oh, Gardo. Baka kayo nagpapahinga. Ay, gandang gabi, Gadam yan. Oh, Riston. Ayaw akong dalawin ng antok eh. Saan pa kayo galing? Mukhang naggapak kayo ah. Sa bundok ba kayo nang galing? Sa kamag-anakan ko, hindi na nga kami nakapagpaalam sa inyo kanina eh, kasi akala namin tulog pa kayo. Bigla naman yata ang pagdalaw nyo. Bigla nino kasi ang pasabi. Eh, sana, dinala mo dito sa bahay ng makilala ko naman. Oo nga to. Tay, minsan imbitahan natin. Di ba? Oo. Sige. Subukan kong matulog ulit. Sige, tay. Sige, Gadam yan. Ay, Riston. Akala ko ba wala ka ng mga kamag-anak? Yun din ho akala ko eh. Tay, ang totoo nga niyan, mababait ho yung kamag-anak ni Ariston. Siya. Kayo na bahala ah. Sige. Salamat. Para naman sa atin lahat to eh. I was instructed by my son Theo to call everyone's attention regarding the matter. Pinapasabi rin niya ang kanyang paumanhin na hindi siya makakapunta ngayon at sana'y maintindihan niyo daw. Yun nga, pinapasabi ng anak ko na kung sa akin kayang gawin ng mga taong ito ang ginawa nila. Lalo na sa mga taong maliliit, sa mga taong mahihirap, kaya nilang gawin ito. Alam niyo, Doña Trining, tuloy-tuloy pa rin naman ang patrol ng mga pulis natin eh. Kaya nga lubha kami nababahala sa nangyayaring ito eh. Actually, I asked attorneys suggestions already. At meron siyang gustong imongkahi. Well, napag-usapan namin ni Theo to immediately enforce some restrictions. Of course, we need your department's full cooperation, sir.
para mapagtibay naman dito yung kapayapaan sa asyenda. Magkakaroon tayo ng curfew. Tuwing alas 10 ng gabi, bawal na ang pakalat-kalat sa asyenda. Ma'am, mawalang galang na po, no? Paano naman po yung mga inaabot ng gabi sa kabayanan? Yung mga namamasada ng tricycle at jeep, paano po yun? Siya nga naman. Ako, pabor ako sa mungkahi ni Don Teo. Kailangan lang siguro kausapin yung mga taong yan. Total, para din sa mga mamamayan ng hacienda itong nangyayari ito. Bukod dyan, bawal ang illegal assembly. Ibig sabihin, pagtitipon ng mga tao ng walang pahintulot. Dapat laging legal ang lahat ng pagpupulong at rally. Pero attorney, legal lahat ng pagpupulong namin. Pati ng mga kilos protesta. Pati ba ang mga pagpupulong? Paano ng mga kabataan? Paano kung isang barkadahan lang to na nagkikita-kita at nagkakasiyahan? Di ba mga kasama? Sigurado pansamantala lang naman ito eh. Di ba, attorney? Oo, hanggang sa bumalik ang kapayapaan dito sa asyenda. Pagkatapos naman ito, babalik na naman sa walang pagmamay natin. Mawalang galang na po. Kailangan na po magpahinga ni Doña Training. Pasensya na kayo, ha? Dahil sa nangyari sa akin kahapon, kinakailangan ko na magpahinga ng maaga. Myla, tawagan mo si Dr. Enriquez. Tanungin mo kung bakit ang sakit-sakit ng buo kong katawan. Ha? Sige po. Ipagpatuloy niyo lang ang pagpupulong at sana mapagbigyan ng aking mungkahi. Para rin naman sa ating katahimikan ito eh. Sa training, maasahan nyo. Papatupad namin agad yung request nyo. Dahan-dahan lang po. 100 million for funds? Hindi. No. Kaya naman. Kaya lang iniisip ko, di ba, may mga supporters. So baka makatulong sila. Aray, ano ka ba? Ingatan mo. No, it's not you. Sige, we'll set a meeting. Mag-usap tayo regarding this, ha? Okay. Abay. Tanggalin mo na nga. Tanggalin mo na. Sige na. Bilis. So you're giving up na, Mama? You know what? I was really impressed with your acting. Super impressed. But I doubt people will believe that. So fake. So fake, Mama. Won't last long. So? Mama, if you want something long-lasting, I think it should be something real, simple, suave, something organic. You know? What do you mean? You want a career in politics, di ba, Mama? Of course. Then I think dapat isama mo kami sa ambisyon mong yan. Isama mo ang buong Braganza. Isama mo kami mga anak mo. What does the public want? Di ba, Mama? They want one happy, charismatic family. And, usong-uso ngayon ang reconciliation. I think it's a good idea. Idea about? Your plans in politics. Sige, nakikinig ako. Go ahead. Well, Mama, I said my part. I said my piece. I think I have a plan. Gusto ko rin kasi makatulong sa'yo eh. Makabawi sa managawa ko sa'yo. What plan? Mama, I think I should marry Gardo. Si Gardo na naman. Wala na bang bago? Ha? Mama, just hear me out first, okay? The Valientes are poor. And we are rich, we are powerful. Wouldn't it look nice sa public if we reconcile with them? Maging okay tayo, magsama tayo together. People will look up to us and it's gonna be good for your career. Don't you think so? I'm listening. Go ahead. Yes, I think that's a good idea, Mama. I should really marry Gardo. Pero paano mangyayari yun? Bulan ko pa lang makita ng mga valienteng yan, nanginginig na sila sa takot. Well, that's where the challenge comes in, Mama. I thought of it
You execute the plan. Ikaw ang gagawa. Shared responsibility. Magtutulungan tayong dalawa, Mama.